Miss, huwag mong sasaktan ang sarili mo, ha? Limang taon mo nang ginagampanan ang pagiging asawa na walang sawa. Talagang napakahirap niyan para sa'yo. Hoy, mahal. Ako. Si Yan Yang. Pumunta ka agad ngayon sa lungsod A para sa trabaho. Tutukan mo ng mabuti ang proyekto ni Boss Wang at ng kumpanya. Hindi ba si Xiao Chen ang bahala dyan? Pwede bang wag na lang akong pumunta? Mahalaga ang proyektong ito. Hindi ako kampante. Pero ako nga, Shenyang, plano ko, pagkatapos nitong proyekto, magre-resign na ako. Iiwan ko na sa'yo ang buong kumpanya. Magfo-focus na lang ako sa paghahanda magbuntis. Anong tingin mo? Okay ba? mahal. Kung gusto mong ako na ang bahala sa kumpanya, makakaasa ka. Gagawin ko talaga. Nakikita ko kasing masyadong pagod ka sa kumpanya. Naaawa ako sa'yo. Huwag nating madaliin ang pagkakaroon ng anak. Ipadadala na lang ni Xiao Chen ang mga gamit mo sa kumpanya. Diretso ka na umalis. Ay. Ako. Miss, ngayong linggo, si Shenyang grabe talaga siya. Itanan, itapon mo lahat ng picture namin ni Zhou Shenyang. Bukod doon, kunin mo lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng ito. Opo, aayusin ko agad. Pero, Miss, Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang masarapan sa buhay ang dalawang taksil na yon. Kumusta? Ikaw ang nanay ni Zhou Shenyang, di ba? Ako ang girlfriend ni Zhou Shenyang. Ako si Chen Jiao Jiao. Plano naming palitan si Tita Nan na magkunwaring nanay ni Zhou Shenyang para makipagkita sa'yo. Pero ngayong tinuturing mo akong nanay, di ako na ang magiging nanay mo. Jiao Jiao, madalas kang mabanggit ni Shenyang sa akin. Tita, totoo ang pagmamahalan namin ni Shenyang. Nagpunta ako ng ospital para magpatingin. Sabi ng doktor, mabilis akong mabuntis. Madali daw talaga akong magdalang tao. Hindi tulad ng asawa niya. Matagal na silang kasal, ni itlog nga hindi pa nagkakaroon. Kaya ikaw, hanggang ngayon, wala ka pa ring apo. Kinuwento niya na sa'yo lahat yon. Mukhang talagang seryoso ang relasyon niyo. Tita, pumunta ako rito ngayon dahil gusto kong sabihin ng direkta. Basta ikaw na ang magsabi ng oo. Pangangakuan kita, magkakaroon ka agad ng apo. Panggintong lahi pa. Siyempre gusto ko rin naman na magkaroon agad ng apo. Pumasok ka muna, tsaka tayo mag-usap. Miss, ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yan. Tita Nan, ngayon ako ang nanay ni Shenyang. Kailangan mong tumulong at magpanggap tayo ng maayos. Wow! Ang ganda naman ng bahay na to. Mula bata pa ako, pinangarap ko na magkaroon ng ganitong bahay. Basta sinabi ni Shenyang dati, balang araw, magiging atin din ang bahay na to. Miss, grabe naman ang yabang ng babaeng yon. Dahil nandito ka na rin, tumuloy ka na ng ilang araw. Hindi naman bawal eh. Basta sinabi ni Shenyang, umalis daw papuntang bakasyon si Aling Huang. Tiya Nani, samahan mo na siyang umakyat at pumili ng kwarto. Miss, bakit pinapayagan mo pang tumira dito siya? Kung dito siya titira, mas madali natin siyang turuan ng leksyon. Wow! Ito ba yung kwarto ni Aling Huang? Ang laki. Tiyak na komportable dito. Ay, hindi pwede. Paano ko nakaligtaan tong isa? Hindi pwede ang kwarto na to. Bakit ka sumisigaw? Miss Chen, ang dami pang kwarto na hindi mo napuntahan. Mamili ka lang ng dahan-dahan. Hindi pwede ang kwarto na to. Isa kang kasambahay lang. Anong karapatan mong magdesisyon para sa akin? Pakilipat ka na lang ng kwarto. Ano bang kinakabahan ka dyan? Sa likod mo? May tinatago ka ba talagang sikreto?
gusto ni Jiao Jiao, hayaan mo siyang tumira sa master bedroom. Tiyanan, si Jiao Jiao ang magiging bagong may bahay ng pamilyang ito balang araw. Basta siya ang masaya, ayos na. Ihanda na ang master bedroom para sa kanya. Opo. Salamat po, Tia. Nakapasok na pala talaga ako dito. Dapat yata ay tawagin na kitang iba, ano? Mabait. Manugang. Miss, suot niya ang pinakapaborito mong damit. Isang damit lang naman yan. Basta kusang loob siyang manatili rito. Mas mahalaga yon kaysa sa damit na yan. Mama, magandang umaga po. Napaka-komportable ng damit niyo ha. Mas maganda pa kaysa sa mga damit ko. Chesk, wala talagang modo. Zao Zao. Ngayong papasok ka na sa pamilya Villanueva, may mga dapat kang matutunang alituntunin. Alituntunin? Anong klaseng alituntunin? Mga KPI ng mainit na manugang ng pamilyang Villanueva, pamantayan ng pagsusuri. Ano to? Anong kalokohan to? Hindi ba sinabi ni Shenyang sa'yo? Ang magiging manugang ng pamilya Zhou, kailangan may lisensya bago makapasok sa trabaho. Sobrang OA naman ito. Ang Zhou family, hindi lang naman ako ang nasusunod dito. Itong KPI na to, pinagpakasipagan ko pang pakiusapan yung mga nakakatanda sa Zhou family para mabigyan ka ng tsansa. Ano tong Chen Hunding Sheng? Ibig sabihin, umaga at gabi, kailangan mong mag-alay ng tsaa sa biyanan mo. Gising ng alas 6, tulog ng alas 9. Ito namang quarterly value added 15%. Ano naman to? Diretsuhan na lang. Kailangan mong gumastos mula sa sariling bulsa, magtayo ng elementarya ng pag-asa, gumawa ng proyektong pangkawanggawa para maitaas ang reputasyon ng Zhou family. Birth quota. 4 na anak sa loob ng 2 taon. Paanong mangyayari yun? Hindi ba sabi mo, madali kang mabuntis? So, isang pares ng kambal kada taon. Mahirap ba yun? Akala mo ba ang Zhou family, kahit sino pwedeng pakasalan? Kung nahihirapan ka, pwede ka nang umalis ngayon. Maraming babae ang nakapila. Gustong mapasok ang Zhou family. May 2 akong kondisyon. Hindi ako papayag na walang pangalan at katayuan. Isa pa, pa-divorce mo agad si Zhou Shenyang dun sa laos niyang misis na yon. Tapos, dapat engranding kasalang salubong sa akin. Ako na bahala sa divorce at wedding. Basta matapos mo ang pagsusulit, lahat ng bagay, magkakasundo tayo. Sige, pumapayag ako. Yan ang tamang sagot. Si Nanyi ang yaya namin na tagapagsanay sa pamilya. Sumama ka kay Nanyi para mahasa kang mabuti. Chen Jiao Jiao, nagsisimula na ang palabas. Ma, pakisuyo, uminom po ng tsaa. Yung kabit ng asawa ko. Akala niya ako yung biyenan niya. Itong tawag na ma, nakakatuwa rin palang marinig. Kahit tasa ng tsaa, hindi mo maayos hawakan. Talagang galing ka sa simpleng pamilya, ni pinaka-basic na asal, hindi mo natutunan. Pasensya na po, aayusin ko po agad. Walang problema. Pag nasanay ka, madali lang yan. Mamaya, may tea party. Sasama ka sa akin. Lahat kayo, eto ang ipakikilala ko ang magiging manugang ko, Chen Jiao Jiao. Na-try nyo na ba? Diretsong lipad mula Milan, papuntang Maldives. Bagong bukas na ruta, mababa ang lipad, malapit sa mga bahura ang daan ng eroplano. Habang nakasilip ka sa bintana, makikita mong asul na asul ang dagat. Kahit gaano kaganda ang flight, dapat may suot kang alahas, pampaswerte. Nitong mga nakaraan, bumili ako ng sapphire necklace sa Geneva. Tingnan nyo ang hiwa ng bato, pag nataman ng ilaw, parang nagkakalat ng mga bituin sa kalangitan. Private jet, ang mga alahas, sa mga mayayaman, parang normal lang parang kami, nag-uusap lang tungkol sa bigas, mantika, asin, toyo, suka, tsaa. Etong si Zhou Shenyang, hindi ko bibitawan. Miss Chen, yung kwintas na yan, mukhang gold-plated lang ata.
Ngayon, hindi na uso ang ganyang disenyo sa mga Chang. Grabe naman. Pinag-ipunan ko talaga yan. Branded yan. Mid-tier. Ilang libo rin yan. Nagbibiro lang po si Mrs. Wang. Miss Chen, parang ngayon lang po kita nakita. Hindi ko maalala kung anong pamilya kayo. Alam ko kasi, yung anak ng Chen Group. Hindi yan ang pangalan niya. Tsaka, matagal na silang kasunduan ng pamilya Zhang. Ako. Naintindihan ko na, ikaw ay kamag-anak ng pamilya Chen, tama ba? Ibig sabihin, maganda rin ang estado ng inyong pamilya. Hindi rin naman ako kamag-anak ng pamilya Chen. Hindi ka kamag-anak. Ibig sabihin, galing ka sa simpleng pamilya lang. Pero kahit hindi ka anak mayaman, ayos lang. Sa mga may kaya ngayon, ang manugang, pinipili talaga yung mga matatalino at magaling mag-aral. Anong paaralan ba nagtapos si ate? Ha? Si Jiao Jiao namin, kahit simpleng buhay lang. Pero mas magaling siya sa bait at talino. Gustong-gusto siya ni Xiangyang. Kapag nakapasok ka sa pamilya Zhou, ibig sabihin, may kakaiba ka talaga. Saktong-sakto, meron akong Ming Dynasty na anti-Gongqin. Paano, ate? Pakitaan mo naman kami ng galing mo. Hindi ko alam yan. Hindi marunong magpiano. Baka naman may alam kang mga gawaing pambabae. Fruit platter. Hindi naman mahirap siguro yan. Ayokong mapahiya rito. Hindi ba't simpleng hiwa lang ng prutas? Hindi naman ako baguhan. Dami ko nang nakita at natikman. Ganyan ang galing mo. Mas maganda pa ang hiwa ng prutas ng mga katulong namin kaysa rito. Sa pamilya Zhou. Paano kasi sikat niyan? Bakit nga ba? Dahil lang ba sila, pinanganak na mayaman? Pwede na nilang apakan ng dignidad ng iba. Tama na. Gusto niyo lang naman, makita akong mapahiya, di ba? Sasabihin ko sa inyo, ako si Chen Jiao Jiao. Hindi ako basta-basta na inaapi lang. Jiao Jiao, huwag kang padalos-dalos. Oo, huwag na magalit. Padalos-dalos. Sa tingin ko, napahiya ka lang kaya biglang nagalit. Sa totoo lang, pag nalagay sa ganyan ang kahit sino. Talagang masasaktan. Actually, hindi naman mahirap makapasok sa grupo namin. Basta sumali ka sa Wife's Club ko, pwede na. Gusto mo bang sumali? Pwede ba akong sumali? Dahil kay Madam Zhou, pili 100,000 ang membership fee. Sapat na yan. Pero, pinakamababang level yan, ha? 500,000? Para kayong magnanakaw. Magnanakaw. Hindi mo lang alam ang club namin. Sa isang ball lang ng club, yung koneksyon, hindi lang milyon ang halaga. Si Jiao Jiao, kahit simpleng pamilya, malapit na siyang maging madam. Ibig sabihin, lahat ng sa pamilya Zhou, magiging kanya rin. Yung bayad, ako ang magbabayad para kay Jiao Jiao. Nabigo ang paglilipat ng pera. Joe Furren, iyon pa rin ang black card na nakabind, di ba? Nakalimutan mo na. Ang black card ay nasa maintenance nitong mga araw. Hindi magagamit yun. Tingnan mo ang memorya ko, nakalimutan ko talaga. Pwedeng utang muna. Mamaya, papadala ko na lang ang assistant ko para dalhin sa'yo ang cheque. Joe Furren, hindi ko lang sinasabi, pero yung mga tulad niya, walang pera, walang koneksyon, hindi makakatulong sa pamilya. Bakit mo pinipili na tiisin ang pressure ng pamilya para sa kanya? Ang dami-dami ng ganitong klase ng social era. Chen Xiaojia, kung hindi mo kayang magbayad, huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Mas mabuting lumayo ka kay Xianyang agad, para hindi mo masayang ang oras ng ibang, naghahanap ng kasamang pantay. Sino nagsabing hindi ko kayang magbayad? Ang hirap makuha ng ganitong halaga ng pera mula kay Zhou Xianyang, sobrang sakit sa bulsa. Pero ayaw kong maliitin ako ng mga tao dito, lalo na ng nanay ni Zhou Xianyang. Ayaw niyang isipin na hindi ko deserve ang Zhou family. Itong pera, ako ang maglalabas. Kung kayang bayaran, huwag mong sabihin na promissory note lang yan. Si Mrs. Lee, hindi tumatanggap ng mga fake na cheque, ha? Sino nagsabing promissory note lang ang ibibigay ko? Zhou Jiao. Ma, huwag mo akong pigilan. Gusto kong ipakita sa inyong lahat na ako si Chen Jiao Jiao. Karapat dapat ba talaga ako sa Zhou family o hindi? Tingnan nyo maigi, 500,000. Simula ngayon, kasama na ako sa club. Tingnan ko lang kayo, kung sino pa ang maglalakas loob. Pagtawanan ako. Dahil sa kabutihang loob ni Chen Xiaojia, mamaya pagbabalik ko, ipapadala ko na sa iyo ang membership proof. Hindi na maaga, aalis na kami.
Chen Xiaojia, huwag kang mag-alala. Itong 500,000 na inilabas mo, pangako, ibabalik ko sa iyo ng 10 beses na mas malaki pa. Mas malaki pa ang makukuha mong kita. Grabe, ang tanga niya. Gusto lang makaakyat sa mayaman. Sobrang sabik, parang sisira na ang utak. Malalaman niya balang araw, ang club na yon, wala talaga. Baka mabaliw siya sa galit. 500,000, nakuha na namin. Ang susunod, maghintay na lang tayo sa Jinghong. Ang tea party ngayon medyo naging maayos naman. Pero, yung paraan mo, halos napahiya mo ang pamilya Villanueva sa harap ng lahat. Pasensya na, babaguhin ko na talaga. Next time. May charity gala sa susunod na linggo, sasama ka sa akin. Totoo ba? Pwede talaga akong sumali? Miss, katulad ng ugali niya, baka mapahiya ka lang kapag sumama siya sa gala. Kaya, Tita Nena, sa mga susunod na araw mabuti pang turuan mo siyang mabuti. Anong na yan? Pag nakapasok na talaga ako sa pamilya Villanueva, ang una kong gagawin ay palayasin ka sa bahay ng Villanueva. Charity gala, hindi ko akalaing ganito kabilis makakapasok na ako sa mundo ng mga sosyal. Talagang malakas si Alonzo Villanueva. Uy, asawa, nasa bahay mo ako ngayon. Ano? Bakit ka nandun? Relax ka lang, sobrang bait ng mama mo sa'kin. Pinatira pa niya ako sa master bedroom. Hindi talaga pumupunta doon ang mama ko, maliban na lang. Kung bumalik na yung asawa ko, Ang gabi na. Nakikipag-usap ka pa kay Shenyang. Sabi ni Shenyang. Hindi talaga pupunta dito ang mama niya. Ang tanga mong bata. Tama si Shenyang. May sarili akong villa sa West Hill. Doon ako madalas tumira. Yung matandang inahing manok na matagal nang hindi nag-aanak, nakakainis siyang tingnan. Kaya naman, kapag nakikita kitang gusto ko agad. Ang kurbada mo, kitang-kita na pwede kang mag-anak. Bukas, ipapatawag ko ang French designer dala-dala ang latest na mga wedding gown para ipasuot sa'yo. Wedding gown? Wedding gown? Oo, syempre para sa kasal ninyong dalawa ni Shenyang. Pagbalik ni Shenyang mula sa business trip niya, papapuntahin ko muna siya para magpaanul ng kasal. Pero, yung KPI mo dito sa pamilya Zhou, dapat mo talagang tapusin lahat ha. Ma, huwag po kayong mag-alala. Siguradong maayos kong matatapos ang KPI. Hindi ko po kayo bibiguin, promise. Ay nga pala. Huwag mo muna sabihin kay Shenyang ang tungkol sa kasal, ha? Ito kasi, secret natin bilang mag-ina. Hintayin nating makabalik siya mula sa business trip para ma-surprise siya. Ma, huwag po kayong mag-alala. Hinding-hindi ko po sasabihin kay Shenyang. Totoo ba? Gagawan mo pa talaga sila ng kasal? Siyempre naman. Ito na ang pinakamalaking regalo ko para sa dalawang trader na yon. Anong oras na? Natutulog ka pa rin. May sakit ka ba? Nga pala, anong oras na ba talaga? Mga kalahating oras pa. Dadating na ang designer kasama ang wedding dress mo. Ganyan ka pa rin. Mukhang hindi ka nag-ayos. Pwede ba yan kung makikipagkita ka sa tao? Wedding dress. Sige, babangon na ako ngayon. Simula na ngayon, emergency training tayo. Tamang pagtayo, tamang pag-upo, tamang paglakad, tamang ngiti. Walang pwedeng kalimutan kahit isa. Ang dami naman. Ngayon mo pag-aaralan lahat. Ano pa ba? Siyempre ngayon. Gusto mo bang mapahiya ang pamilya Villanueva sa kasal? Tuwid ang likod, taasan ang ulo, ipasok ang baba. Ngumiti. Hindi ko sinabing magpakita ang ngipin. Tara na.
taasan ang ulo. Saan ka pupunta ha? Bumalik ka dito. Honey, nandito na ako. Ano ba yung pagmamadali mo? Nakakahiya ka na. Sayang naman mga tinuro sa'yo ni tita ng nitong mga nakaraang araw. Ma, nasaan si Shenyang? Bumalik na ba siya? Shenyang, hindi ba nasa business trip pa siya? Ay naku, masyado mo na sigurong nami-miss si Shenyang. Itong kasamang ito, siya ang kilalang designer mula Pransya. Leo, talagang lumipad pa mula Paris para dito. Mrs. Joe, kapag sinuot mo yung dinisenyo kong wedding gown, siguradong sobrang ganda mo. Si Leo ay may dalang 6 na set ng haute couture na wedding gown. Magbihis at subukan mo na. Sige, pupunta na ako. Miss, buti na lang ang bilis ng reaksyon mo. Labis ang paghahangad sa yaman lang naman. Ang mga ganitong tao madali lang lokohin. Asawa, ikaw, mag-isa ka sa bahay. Yung proyekto mo kay Wang Zong, hindi pa tapos, di ba? Bakit ngayon ka nakauwi? Oh, parang may naiwan yata ako. Ito, sa mga araw na ito, may bisita bang pumunta rito? Bisita. Anong klaseng bisita ang tinutukoy mo? Wala naman. Ako kasi, sobrang miss na miss kita. Ako, babalik muna sa asyudad. Pag matapos mo nang maayos ang proyekto sa asyudad, pagbalik mo, may malaking sorpresa akong ibibigay sa'yo. Alis na ako. Wala nang pakialam kay Jiao Jiao. Siguradong lasing yun kagabi kung ano-anong pinagsasabi. Bilisan mong tapusin ang proyekto sa asyudad. Pagbalik ko, ang Lucy, magiging akin na. Sabihin sa teknikal na departamento, ibigay nila sa akin ang cellphone ni Shou Xianyang. Imbestigahan ng mabuti lahat ng transaksyon niya. Kailangang ilantad lahat, ilagay sa harap ko. Kung may maliit man na pagkakamali, mag-impake na sila at umalis. Oh, Ang inspirasyon ng kasuotang pangkasal na ito ay nagmula sa kasal ni Prinsesa Diana na naging usapan sa buong mundo. Ito lang ang isang piraso sa buong mundo. Gawa ito ng purong kamay. Bawat kristal dito ay espesyal na ginawa ng Swarovski. Gusto mo ba? Ang mga palamuting kristal, ang burda. Sobrang gusto ko talaga. Ang taste ni Mrs. Villanueva ay ang galing. Pero, medyo mahal nga ang kasuotang pangkasal na ito. 3,888,000. Fix na ang presyo, walang tawad. 3,888,000? Hala? Ma, sobrang bait mo talaga sa akin. Talagang magpapakatino akong anak sa'yo balang araw. Kaya ipapalit ko na muna ito. Huwag mong madudumihan. Oo, Kung magasgas ito, sayang naman yung halaga. Grabe. ha ha ha, ay grabe, ay mama, sobra akong natatawa. Ha ha ha, 388 piso lang yan, libre ang shipping online. Kung lalagyan mo lang ng Diana Custom sa unahan, nagiging 3,880,000 na agad. Ha 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 ha. ay grabe. Ate, magaling naman ang acting ko, di ba? Pwede na akong manalo sa Oscars, no? Magaling ang performance. Sa susunod, ikaw pa rin kukunin ko. Oh, oo nga pala. Ang password, puro 68. Salamat, ate. Pag may gumanap pa ulit ng kamag-anak ni Van Gogh, ganitong role, huwag mong kalimutan ako ang kunin. Kapag ang tao ay naging sakim, pati talino niya parang nababawasan. Kung tatayo ka lang ng 7 minuto at 8 segundo, bibigay ka na agad. Sayang lang ang pagme-memorize mo ng mga family rule ng Zoe. Ang galing talaga magturo ni Tita Nan. Ano nga pala? Ano po ba ang mga hilig ni Mama sa araw-araw? Mula pagkabata, hindi nagkulang ng kahit ano si ma'am. Kung ano ang gusto niya, mayroon siya. Yung mga alahas, tambak na parang bundok, yung mga mansyon, palit-palit siya kung saan titira. Pero lately medyo sumasakit daw ang likod at bewang niya nitong mga araw. Ang talagang kulang lang ay isang maasikasong masahista na mapagkakatiwalaan niya. Tumayo ka ng maayos.
Pasok. Ma, narinig ko po hindi maganda ang pakiramdam ng likod nyo. Ma, narinig ko po hindi maganda ang pakiramdam ng likod nyo. Kaya nag-aral talaga ako ng Thai massage. Pwede ko ba kitang imasahing paanan? Ma, ayos lang po ba ang temperatura ng tubig? Jiao Jiao, gaano na kayo katagal magkakilala ni Shanyang? Noong nakaraang taon sa Starlight Bar, habang naghahatid ako ng alak sa customer, may isang lasing na lalaki na pilit akong hinawakan at ayaw akong pakawalan. Si Shenyang ang sumaklolo sa akin at inilagay niya ako sa likod niya. Napadikit pa ang likod ng kanyang kamay hanggang magasgasan ang balat. Si Shenyang, hindi niya iyon kailanman nabanggit sa akin. Tungkol sa nangyaring iyon, madalas siyang matakot sa sakit. Kapag ganitong klaseng sitwasyon, lumalayo siya agad. Pero ikaw talaga, ang tapang mo. Alam mo naman, lalaki kasi, pag sa harap ng gusto nila, palaging nagpapakabida yan. Lalo na yung mga anak mayamang binata. Ay ma, hindi ko ibig sabihin na nagpapakabida si Shenyang. Ang ibig ko lang sabihin, Okay lang. Yang mukha mo kasi, talagang kaakit-akit. Lalo na yung lunal mo sa may gilid ng mata, sobrang nakakaakit talaga. Kaya si Shenyang, matindi talaga ang tama niya sa'yo, kaya normal lang yan. ma, wag mo naman po akong biruin. Ma? Saan galing ang larawang yan? May nagpadala nito sa pamilya Villanueva. Malaki ang ginastos ko para maagaw ko yan. Alam mo ba kung ilang mata ang nakabantay sa'yo ngayon? Kung magkamali ka pa ulit, hindi na rin kita kayang ipagtanggol. Ma, mali ako. Papangakuan ko na seryoso kong tatapusin ang KPI. Maawa ka, huwag mo akong palayasin. Ay, tanga kang bata ka. Simulat sa pool, ikaw ang pinili ko, kaya hindi kita pababayaan. Ngayon, may pagkakataon ka para magbago ang tingin ng mga nakakatanda sa pamilya Villanueva sa'yo. Kailangan ipaayos ang ancestral house, mag-donate ka ng 2 milyon, ilalagay ang pangalan mo sa unang pwesto ng talaan ng pamilya. Pagdating ng araw, may lakas ng loob ba bang magsabi na wala kang karapatang makapasok sa bahay ng mga Villanueva? Kung hindi mo kayang tiisin, ayos lang, kunwari wala akong sinabi. Magdodonate ako. Mabuting bata. Hello asawa, gusto kong mag-invest sa isang beauty salon. Kukuha ako ng 2 milyon mula sa card. Pwede ba? Ay! Pera na naman? Chen Jiao Jiao, akala mo ba madaling kitain ng pera? Busi ako ngayon. Bahala ka na sa pera. Ikaw na ang humanap ng paraan. Di pa nga ako tapos magsalita. Bakit mo agad binababa ang tawag? Kapag naging misis na ako ng pamilyang Zhou, hindi na ako mag-aalala sa pera, kahit bundok ng ginto pa. Kailangan ko talagang makuha ang 2 milyong yan. Hello, magandang araw. Mag-apply po ako ng personal loan. 2 milyon po ang amount. Oo, mas mabuti po kung mas mabilis. Ganito, siguradong wala nang makikitang mali, di ba? Ma, ginawa ko talaga ang almusal na to para sa inyo. Nasobrahan ang pagkakaluto sa toast ng 0.3 degree. Sobra ang pagkakabuo ng itlog. Hindi pantay-pantay ang laki ng mga hiwa ng prutas. Iwan mo na lang dito. Na-receive na ang pondo para sa pag-aayos ng ancestral house. Masaya ang mga nakatatanda. Nakaschedule na ang kasal sa ika-28 ng susunod na buwan. Totoo ba iyon? Ay, sasabihin ko na agad kay Shenyang. Pwede ka namang sabihin kay Shanyang ngayon din itong magandang balita. Kilala mo si Shanyang, siguradong pupunta agad siya mula a city para makiselebrate sa iyo. Pero, pag nalaman to ng pamilya ng Villanueva, alin ang mas mahalaga?
Dapat mong pag-isipan ng mabuti. Ma, huwag kayong mag-alala. Hinding-hindi ko sasabihin kay Xianyang. Pati ang mga nakatatanda sa pamilya Villanueva, sinabi rin, pag hindi natapos ang KPI bago ang kasal. Kanselado ang wedding. Sa umaga, tea ceremony, pagkakaiba ng Japanese matcha at British tea. Sa hapon, flower arrangement. Tamang teknik ng ikebana. Sa gabi, magsulat ng family tree. Mali ang isang letra. Dagdag na isang oras na training. Miss, ganyan ka lumabag ka na sa mga patakaran. Ay nako, Nantita. Kailan ka pa naging ganyan ka konserbatibo? Si Jiao Jiao, tong batang to, pangkaraniwan lang ang pinagmulan niya. Pero sobra talaga ang gusto ko sa kanya. Ay nako, miss. Itong mga patakaran ng pamilya Joe, alam mo naman yon. Pag may bagong asawa sa pamilya, kailangan magdala ng 5 milyong piso bilang dowry. Yan ay matagal nang itinakda ng mga ninuno. Parang batas na yan. Batas na talaga. Yung inahing manok na walang itlog noon, magkano ang dowry na dala niya? 80 milyon. Ano ang nangyari pagkatapos? Ang gusto ko kasi, yung marunong mag-alaga ng pamilya, hindi yung marunong maglabas ng ginto na parang manok. Ito talaga, kung malaman ng mga nakatatanda sa pamilya Joe na tinutulungan mo sila ng patago, kahit makapasok pa si Miss Chen sa pamilya, mapapalayas pa rin siya. Miss, nakagat na ang isda. Tingnan mo ang itsura niya, malamang nag-iisip na kung paano makakahiram ng pera. Ipaalam sa legal department, ipagawa na ang kontrata bukas. Opo, markahan ng mabuti. Kusang loob na donasyon. Hindi pwedeng bawiin. Mama, Papa, kailangan ninyong maghanda ng 5 milyon agad. Mas mabilis, mas maganda. 5 milyon. Akala mo ba ATM ang tatay mo? Naloko ka ba? Gusto kong magpakasal kay Joe. Ito ang dote na inihanda ko. Totoo ba yan? Hindi ba? Ikaw ang kabit ng Joe. Malapit na akong maging legal. Pag naging opisyal na akong asawa, bubuksan ko kayo ng chain ng grocery stores. Bibili tayo ng mansyon. Hehehe. Okay yan ah. Di ba si Liu, nung huli, sabi niya pwedeng asikasuhin? Pwede daw mag-loan ng bahay? Anak, huwag kang mag-alala. Maski ibenta ko lahat ng gamit, gagawan kita ng paraan. Oo, Gagawan kita ng paraan. Mama, Papa, dapat todo support kayo ah. Isa na lang ang kailangan para maging opisyal na asawa. Talagang hindi ka kasapi kung hindi ka pumasok sa isang pamilya. Anong balita kay Joe Xianyang doon? Yang dalawang walang hiya na iyan, palagi pa ring nag-uusap. Pero, Chen Jiao Jiao, ni minsan ay hindi niya binanggit na dito siya nakatira. Ha. Siyempre hindi siya maglalakas loob na magsabi noon. Itong maya na nakapasok sa gintong pugad. Paano naman niya magagawang putulin ang sarili niyang pakpak? Kung ikukumpara sa todo-todong pagsisikap ni Chen Jiao Jiao na makapasok dito, doon kay Joe Xianyang naman, hindi ba't masyadong kampante siya? Aasikasuhin ko kaagad, magpapadala ako ng tao para pahirapan siya ng kaunti. Basta hindi muna sila magkakausap pansamantala, ayos na. Sige, ako na ang bahala riya ngayon. Kung kaya kitang gawing reyna, kaya rin kitang ibalik sa pagiging isang hamak na manok lang. Ma, please uminom po ng tsaa. Ma, narinig ng mga magulang ko na ang bait niyo po sa akin, kaya espesyal silang naghanda ng maliit na salo-salo. Gusto po nilang imbitahin kayo. Dahil magiging isang pamilya na tayo, dapat lang talaga na makilala din ang mga biyenan.
Totoo ba yan, ma? Sasabihin ko na agad sa kanila. Ngayon na gusto ni South Auntie makita ang mga biyenan. Kailangan ba maghanda ng malaking regalo? Tama si Miss sa sinabi niya. Hindi pwedeng kulang ang respeto sa pagbibigay. Huwag kang mag-alala, aayusin ko lahat. Sisiguraduhin kong ang mga Chen ay hindi makakalimot habang buhay. Huwag kakalimutan na dapat maganda ang dating natin. Opo. Jiao Jiao, yung magiging biyenan mo, totoo bang sobrang yaman niya? Isang wedding gown pa lang 3,888,000 na. At gawa pa mismo ng isang French designer. Ay grabe, Jiao Jiao, magiging seniorita ka na. Tingnan mo, ang swerte ng pamilya Chen. Ang ganda talaga ng kapalaran ng anak natin si Jiao Jiao. Iyon na yata ang tadhana niya, ang maging mayaman mula pagkabata. Nandyan na ang biyenan ko. Ikaw ba si Chen Jiao Jiao? Ikaw talaga, walang hiya kang kabit, walang hiya ka talagang kabit. Simula na ang palabas. Tangina, sino ka ba? Lumabas ka dito. Ang bilis ng kamay ng babaeng yun ah. Hindi ikaw, baliw ka talaga. Alam mo ba kung sino ang manugang ko? Wala akong pakialam kung sino manugang mo. Bitawan mo ako. Uy, Ikaw, aarg. sobrang kapal ng mukha mo. Pamilya ng mga walang kwenta. Tignan nyo nga ang magaling ninyong anak na babae. Grabe naman to, sabay-sabay pa kinakalantari. Hoy, di ba ikakasal na raw siya sa mayaman? Yun pala, ilang lalaki pala ang naging asawa niya. Aba, mahusay magpalaki ng anak ang pamilya Chen ah. Hindi talaga kayang gayahin ng iba yan. Itong mga litratong to. Peke ang mga to. HMM, puro peke. Tingnan natin kung peke nga ba. Gusto mo bang iharap ko sa iyo, yung lalaki sa larawan para magsagutan kayo? Pumunta ako dito ngayon, para lang iparating, mula sa lahat ng mga pamilya na sinira mo, isa itong babala sa iyo. Kapag inulit mo pa ang pang-aagaw, baka sa susunod, hindi lang sampal ang abutin mo, mas malala pa dyan. Oy Chen, ganito na kalala. Itutuloy pa ba natin ang handaan? Ano pang kakainin natin? Nakakahiya na ang pamilya, Chen dahil sa inyo. Tama. Ayos na ang boss. Ang galing ng ginawa mo. Sa susunod na may ganitong magandang racket, tawagan mo ako, ha? Mas masarap pagbagbog sa kabit kaysa sumayaw sa plaza. Tara na, Tita Nan. Ngayon, oras na para sa akin, ang mabait na biyenan, na iligtas ang aking manugang. Dahil sa inyo, napahiya na ang buong pamilya Chen. Nakakahiya na kayo, parang itinapon nyo na ang mukha namin sa karagatan ng Pasipiko. Tingnan mo ang anak mo, 3 o 4 na sabay-sabay na nililigawan. Masipag pa siya kaysa mga babaeng nag-aabang sa kanto. Grabe ka talaga. Kanina, gusto mo pang maging donya, di ba? Yun pala, gusto mong maging donya ng lahat. Chen Jiao Jiao, mahilig ka ba mag-ipon ng boyfriend? May matangkad, may tato. Matangkad, pandak, mataba, payat. Napaka-diverse ng taste mo, ha? Ang daming tricks sa lasa. Tumahimik ka. Ano ngayon kung maloko akong maglaro dati? Kayo kasi, mga walang alam sa totoong mundo. Habang buhay, hindi kayo makakatuntong sa kama ng mga mayaman. Walang hiya, ganito ba kayo pinalaki ng mga magulang nyo? Huwag kang magkunwari na angat ka sa amin. Tito, yung anak mo, nagsusugal. Talo na nga, ni brief wala na. Tito, yung manugang mo, may kabit, hinubaran pa sa kalye. Ha ha ha, ako, kahit pa paano, natulog na ako sa kama ng mayaman. Kayo, kahit inggit na inggit, ang pangit pa ring tingnan. Salot, puro salot. Wala kaming ganitong klaseng tao sa pamilya Chen. Jiao Jiao. Anong nangyari? Mama, Sino ba ang nang-api sa mahal nating Jiao Jiao ng ganito? Ito ang mga ito. Ina ng biyenan? Lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Hindi sinasadyang hindi pagkakaunawaan. Ina ng biyenan. Puro hindi pagkakaunawaan lang talaga. Puro hindi pagkakaunawaan. Ang pangit talaga ng kuha ng larawan na ito.
Ang mga larawan ni Jiao Jiao, nabawasan pa ang kanyang 36D, maliit tuloy ang lumabas. Pero, naiintindihan ko naman. May mga anggulo talaga na kahit malaki ang dibdib, hindi pa rin lumalabas ng maganda. Ito palang mga litrato, halata namang may naiinggit talaga. Mag-aasawa na si Jiao Jiao sa pamilya Villanueva, sinadya talagang i-edit ang larawan para siraan siya. Kayo lang ang naniniwala sa akin. Gusto ko talaga yung ganitong ugali ninyo. Tara. Itong pulseras na ito. Bilang pampareserba ko sa'yo, down payment mo bilang manugang. Ano ba, ang kuripot mo naman? Pambihira, Pulse Heiress lang yan. Pero teka, itong pulseras na ito, ang highlight ng auction sa Sotheby's noong nakaraang taon. 132 milyon ang presyo. Baka kahit buong pamilya ninyo, hindi kayang maglabas ng ganyang karaming pera. Ay, konsuegra ko, ang galante mo talaga. Napakaswerte namin na si Jiao Jiao ay mapapangasawa ang isang Villanueva. Talagang biyaya sa amin ito, parang swerte ng mga ninuno namin. Ay, consuegra ko naman. Noong bata pa si Jiao Jiao, sabi ng manghuhula, makakatulong siya sa asawa. Ang dami ng naging boyfriend ni Chen Jiao Jiao. Pero itong among mayaman, hindi naman siya naiirita. Baka naman, may problema yata ang batang Villanueva, ano? Maganda nga yun, makakatulong sa asawa. So, hihintayin natin makabalik si Shenyang mula sa business trip. Ako, mapapalagay na ang loob ko sa pagre-retiro. Ang kumpanya, ipapasa ko na sa inyo, kayong mag-asawang bata. Hinihintay ko na lang na magkaapo ng malusog na bata. Tungkol naman sa mga kamag-anak mo, mas naniniwala pa sila sa mga edited na litrato, kesa magtiwala sa'yo. Kapag may sumobra pang nagchismis, bibiyak talaga ako ng bibig dito. Ingat ka sa biyahe, consuegra ko. Hanggang sa muli. Hoy, kuya, yun ba ang asawa ni Joe kanina? Ang sosyal niya talaga. Ang galing talaga ni Jiao Jiao. Pwede mo ba akong tulungan na may pasok ang anak ko? Sa Joe Corporation sana kahit anong trabaho. Ganito kasi yun. May patakaran ng pamilya Joe. Kailangan ng bagong asawa ng 5 milyong dote. Kulang pa kami ngayon. Iipunin na agad namin para mapunan. May 500,000 dito. Pantapan muna para makasabay kami. Salamat talaga sa inyo ha. Pagdating ng araw, tingnan natin kung magagawa nyo pang tumawa. Hemp. Umakyat ka muna sa taas at maglinis ka ng sarili mo. Talagang parang putik na walang pag-asa ka. Mukhang bulag din si Zhou Xianyang ngayong linggo. Ginagawang kayamanan niyang ganyang klaseng bagay. Miss, nakapasok na ang technical department sa cellphone ni Zhou Xianyang. Yung apartment na binili niya para kay Chen Jiao Jiao, pati bawat piraso ng alahas, ay nandito lahat. Noong 15 ng nakaraang buwan, nagpadala pa siya ng 1 milyon sa account ni Chen Jiao Jiao. Mukhang si Zhou Shenyang, maraming kalokohan ang ginawa sa mga libro ng kumpanya. Malaki ang naitatabi niyang perang lihim, Kumusta naman sa pamilya Chen? Nagsisimula na silang mag-ipon ng pera. Pati ang lumang bahay nila, ipinapabenta na. Ang mga kamag-anak nila, masyadong pursigido talaga. Nakalikom na sila ng halos 3 milyon para sa proyekto. Isang grupo ng mga taong lumulubog na sa pera, panahon na para iparana sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng nauwi sa wala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Kung ano ang tuluyang malugi ng puhunan. Miss, pagkatapos makuha ang 5 milyon, yung perang pinasa ni Zhou Xianyang kay Chen Jiao Jiao, nakuha rin natin. Titigil na ba tayo? Titigil? Tita Nan, ang tagal mo nang kasama ako, kailan mo ako nakita na pumayag sa isang negosyo na palugi? Ito pa lang ang nakalantad na bahagi ng kwenta. Ginawa nila akong isang biro, ngayon gusto nilang makaligtas ng walang sugat. Anong susunod? Susunod, hayaan silang hiramin ang lahat ng pera hanggat maaari sila manghiram. Kapag nasa bingit na sila, saka natin sila bahagyang itulak. Kakatatawag ko lang kay Zhou Xianyang. Isang babae ang sumagot. Sabi niya, naliligo si Zhou Xianyang. Araw-araw, alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, inaaral ko ang mga patakaran ng pamilya Zhou. Nagluluto ako at naglalaba. Ano bang karapatan niya maghanap ng kabit sa labas? Hindi ba ikaw rin naman, naging kabit para makapasok? Alam mo namang may asawa siya. Pero sumama ka pa sa kanya sa kama. Bakit hindi mo isipin ngayon? Kung pera lang habol mo, aminado ka na lang sana. Huwag ka nang magpanggap na in love ka.
Ma, alam mo na pala lahat ng to. Si Zhou Xianyang ay nasa ACT ngayon, nagtatatrabaho. Ang tinutuluyan niya ay hotel ng kumpanya. Paano ko hindi malalaman? Ang mas mahalaga ngayon, ikaw na maya nakapasok na ng isang paa sa pugad ng ginto, yung isa pang paa mo. Papapasok mo rin ba? O ibibigay mo na lang sa iba? Paulit-ulit ko nang sinabi. Maraming mas magaling kaysa sayo na gustong makapasok sa Zhou family. Kung ayaw mong maging halos asawa ni Zhou, umalis ka dito. Ma, nagkamali ako. Hindi ko dapat pinairal ang sumpong ko. Maawa ka naman. Huwag mo akong paalisin. Pwede ba? Kahit ano pa, susundin ko ang gusto mo. Heto. Ang isang tseke. 3 milyon na pinagsama-samang pera ni na mama at papa ko. At eto naman ang galing sa sarili kong ipon. 5 milyon lahat. Anong ginagawa mo? Akala mo ba kulang si Miss sa ganung halaga lang ng pera mo? Hindi ganoon. Alam ko naman ang mga patakaran sa Joe na pamilya. Ito ang sariling gadya ko. Handa na ako para sa posisyon bilang asawa ni Joe. Ayan, tama yan. Kung gusto mong maging asawa ni Zhou, tama na ang ginagawa mo. Gusto mong umupo sa pwesto ni Zhou Tai. Tama yan. Si Li Tai mismo ang nagpagamit ng club niya para sa kasal natin. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Yun ba yung club na kailangang magpa-reserve ng 3 taon ng mas maaga? Italian designer dala ang team niyang 12. Nandoon for 3 months. Kahit yung mga kutsilyo at tinidor, ginawa mismo ng Italian silversmith. Nagpadala pa si Wang Tai ng tao para magtanong, gusto rin niyang doon magpakasal ang anak niya. Pero si Li Tai, umayaw siya, sinabing may maintenance daw sa lugar. Para bang nakikita ko na sarili ko, suot yung wedding gown na 3 milyon at 888,000 habang maraming sosyal na babae ang naiinggit, kasama ko si Zhou Xianyang na nakaakbay sa akin. Mapupunta ako ngayon para humingi para sa inyo sa Diyosa ng pagpapala ng anak. Tinitiyak kong sa loob ng 3 taon may 2 kang anak. Sa 5 taon naman ay 3 na. Gagawin ko ang lahat para magbago si Zhou Xianyang at seryosong asikasuhin ng pamilya Zhou. Ang lahat ng gawain mula sa taas hanggang baba ng pamilya. Ay nako. Mag-ayos ka muna saglit. Magpapadala si Mrs. Lee ng sasakyan para sunduin ka makalipas ng kalahating oras. Ma, pwede ko ba suotin yung DIOR na koleksyon sa tag-sibol at tag-init? Yung nasa aparador sa master bedroom mo? Pwede, bagay na bagay talaga sa'yo. Huwag kalimutang isuot yung pulseras na jade na binigay ko sa'yo. Mas maganda. Sipo, ma. Miss kakakumpirma lang ni Mrs. Lee ang club na ayos na lahat. MM. Grabe, ma. Tingnan mo, parang tunay na diamante to. Itigil mo yan. Yan ay custom made ng Swarovski. Isa lang dyan, sapat na para malugi ka. Mababaon ka na sa utang yan. Grabe, ma. Tingnan mo. Ang ganda ng background wall na to. Ang ganda siguro dito magpa-prenup. Parang cover ng magazine. Oh, dumating pala si Mrs. Zhou. Miss Chen, ang tagal natin hindi nagkita. Mas lalo kang bloomang ngayon ah. Ang sweet mo naman, Mrs. Lee. Tinuruan lang po ako ni mama ng tama. Kung gusto mo, Miss Chen, libutin mo muna at tingnan mo ang paligid. Si. Mahigit kalahating buwan na ang lumipas. Bakit ganyan ka pa rin? Parang sobrang napakakitid ng isip mo. May nantiyahin kang napakagaling magturo, hindi ka pa rin niya maturuan ng maayos. Wala rin akong magagawa. Ma, tingnan mo. Ang ganda nito. Talagang parang hindi talaga yaman, kahit ang hilit, mananatili talaga pangkaraniwan. Pangarap maging sosyal kahit hindi na siguro pwede. Panoorin mo ako. Kahit masira pa itong gawa sa designer na damit. Siguradong hindi niya pa rin ito masusuot ngayong araw. Miss Chen, tikman mo naman ang Arabica na kape ko. Ay, nako. Pinakamahirap tanggalin ang mantsa ng kape na to. Miss Chen, gusto mo bang subukan itong modelo na ito? Bentley na custom-made na upuan. Noong nakaraang buwan, yung anak ni Mrs. He, dumayo pa dito para magpa-picture talaga. Pwede ba?
Ay nako. Bakit ang pabaya mo naman? Hindi ka naman nasaktan, di ba? Yang damit mo. Oy, may tao ba dyan? Dalhan ng damit si Miss Chen, palitan niya. Ay grabe, pasensya na talaga. Sa storage, ito na lang ang natira. Pwede mo na kayang isuot muna ito. Yang suot mo, hindi ko na kaya tingnan eh. Bakit ka tumatawa? Gusto kong lahat kayong mga mabababang tao, maghintay kayo, lumuhod kayo sa sahig at linisin ang sapatos ko. Naiintindihan ninyo? Ay, nako. Jiao Jiao, ang ganda ng suot mo ngayon. Unique talaga. Syempre naman, dito sa club ko, mahigpit ako sa standards. Pati uniform namin, customized na Armani second line pa. Miss Chen, okay ba sa'yo yung lugar na to? Sobrang ganda. Itong chandelier, parang eksakto sa pinapangarap ko. Oh, si. Kung gusto mo, Jiao Jiao, i-reserve na natin to. Yung deposit, ipapadala ko agad sa accounting para sa'yo. Mrs. Joe, anong drama mo dyan? Pamilya ng bagong kasal, ni deposit sa wedding hall, di kayang bayaran. Kapag kumalat yan, baka tawanan pa tayo ng lahat. Sabihin pa, ang Joe family nakakuha ng malas. Nakakahiya naman. Miss Chen, anong palagay mo? Sino ba dapat magbayad ng ganyan? Para mukhang disente naman. Si Joe Shenyang may ibang babae na pala. Paano kung mayaman siya? Ngayon, ang mayroon lang ako ay ang pagiging mabait kay biyenan. Bukod doon, wala na akong panalo. Kaya ngayon, kailangan ko ng husto ang tiwala ng biyenan ko. Hindi pwedeng isipin nilang dukha o kahiya-hiya ang pamilya namin. Baka masira pa ang tingin nila sa amin. Ako na magbabayad. Ako na magbabayad. Naku, Jiao Jiao, okay lang, ha. Alam ko naman hindi rin kalakihan ang budget nyo, kaya ako na sana mag-shoulder nun. Ganyang kaliit na bagay, wala sa Zhou family yan. Hindi. Iyan ang pagpapakita ko ng respeto sa Zhou family. Ako talaga ang dapat magbayad. Miss Chen, by the end of the month, sa'yo na itong venue na to. Congratulations sa upcoming wedding mo. Pakinom ng tsa. Lalo nang sumasarap ang paraan mo ng pagtitimpla ng tsaa. Basta masaya ka, okay na ako. Masaya ako ikaw ang pinili ko na maging manugang. Lahat ng pag-unlad mo, nakikita ko yan. Ang kaso lang, Ano po yun? Naku, malapit na talaga ang kasal ninyo. Pumili na ng designer na gown. Napili na rin ang venue ng kasal. Ayos na lahat. Ang problema lang yung KPI ng pamilya Zhou. Hindi mo pa natatapos. mapalaging nasa business trip si Shenyang. Hindi ko naman kayang gawin mag-isa. Hi. Hindi naman yan urgent. Pwede ko namang kausapin ang mga matatanda sa pamilya Zhou. Kapag kasal na kayo, saka nyo natapusin, okay lang yun. Pero yung ibang dapat gawin, bawal pabayaan. Kung maisip ng mga matatanda sa Zhou na pati basic na etiquette, hindi mo pa rin matutunan at bawiin ang salita na hindi ka napapasukin. Lahat ng effort mo, masasayang lang. Hindi ko akalain na ganito kakaalaga bilang future biyenan ko. Sa pagpapakasal ko sa pamilya Joe, mabuti at sinimulan ko. Talagang lumapit sa biyenan ko. Ma, huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo bibiguin. Kaya mo yan. Huwag mo akong biguin ha. Bago pumasok, kailangan munang hubarin ang sapatos. Manugang ng pamilya Zhou. Masyadong mahina ang boses mo. Hindi ko marinig. Ulitin mo.
Walong bahagi ang puno ay 240 mililitro. Itong baso ay 253 mililitro. Ulitin. Esay, A. Ang pinagmulan ng bote na to, mali ka ng 3 beses. Bilang parusa, kopyahin mo ang impormasyon ng pinagmulan ng produkto. 100 beses. Ha? 100 beses? may improvement ka nitong mga araw. Sabi ng matatanda ng pamilya Zo, yung tungkol sa KPI, pwede mo namang tapusin pagkatapos ng kasal. Totoo ba yon? Ang saya naman. Sasabihin ko agad. To, sa mga magulang ko. Miss, dapat na ba tayong kumilos? Mukhang lahat ng isda na huli na sa lambat. Hilahin na ang lambat. Simulan na ang operasyon. Honey, yung proyekto ni Wang Zong sa wakas pasado na. Ngayon lang ako talagang nakagawa ng malaking ambag. Makakauwi na ako pagkatapos ng ilang araw. Pagbalik mo, maghahanda ako ng handaan para ipagdiwang ka. Sobra kitang pasasalamatan. May sorpresa pa ako sa'yo. Honey, hindi ka naman siguro mag-announce sa party na ako na magpapatakbo ng kumpanya. Okay din naman. Ayaw kitang pahirapan ng ganito. Huwag kang mag-alala. Sisiguruhin kong maayos kung mapapatakbo ang kumpanya. Shenyang, hirap at pagod ka sa ACT nitong mga araw na to. Honey, ikaw talaga ang pinakamabait sa akin. Makilala kita. Parang biyaya na pinag-ipunan ko ng 3 buhay. Pagbalik mo, maghahanda ako ng handaan para ipagdiwang ka. Sobra kitang pasasalamatan. May sorpresa pa ako sa'yo. Ang kapal ng mukha niyang umangkin ng kumpanya. Hindi ba niya alam kung sino siya? Kailangang mag-ensayo kang mabuti. Sa araw ng kasal, gusto kong mapahanga ko lahat ng tao. Hello? Jiao Jiao, Sobrang successful ng project na to. makakauwi na ako pagkatapos ng ilang araw. Oo, alam ko na. May aasikasuhin pa ako ngayon. Pag nagkita na lang tayo mag-usap. Malamang dahil malapit na ang kasal, kaya pinauwi talaga siya ni Mama. Mukhang hindi na sayang lahat ng effort ko. Tita Nan, sabihin mo kay Joe Tai, siguraduhin niyang maayos ang big event sa kasal. Ah, oo nga pala, huwag kalimutang kunin din ang mga magulang ni Joe Shenyang. Miss, huwag kayong mag-alala. Lahat ng plano niyo nakasunod at maayos na. Sisiguraduhin naming hindi nila malilimutan ito habang buhay. Grabe, ang ganda talaga ng wedding gown mo. Parang literal na bumaba mula sa magazine. Parang pamilyar ang gown mo, ha? Nabalitaan ko dati na, yung French designer na si Liu, yung Diyosa ng Buwan na koleksyon. Binili daw yun ng anak ng mayaman sa pamilyang Shen sa lungsod A. Tapos nagdaos pa sila ng sikat na kasal. Ano ba yung sinasabi mo? Mukhang naiinggit at naiinis ka lang, kaya ganyan. Tama ka, no? Itong gown ni Jiao Jiao, pati yung handmade labor fee pa lang. Sigurado, ilang taon kang mag-iipon para dito. Yung down payment pa lang ng event hall na to, 2 milyon na. Nakakita ka na ba ng ganong kalaking pera? Sinasabi ko sa inyo, itong lugar na to, ang daming negosyanteng mayaman, nakapila na lang para magpa-reserve, umabot ng 3 taon bago makakuha. Ay, buti na lang kasi malakas ang koneksyon ng pamilyang Zhou, isang tawag lang, ayos agad. Kung hindi, kayong lahat, habang buhay di kayo makakapasok dito, lalo nang makadalo sa ganitong kasosyal na party. Ito talaga, malaking pasasalamat kay Jiao Jiao natin. Jiao Jiao, ang astig mo talaga. Ang pamilya natin, Chen, sobrang swerte natin. Noong nalaman ng biyanan ko na gusto ko tong venue na to, noong araw din na yon, inireserba agad niya. Naku, para sa pamilyang Joe, madali lang yan. Sobrang lupit talaga. Miss, kakaland lang ni Zhou Shenyang. Si Shenyang, yung driver ng pamilya natin ay susunduin ka na. Diretso ka na lang sa banquet hall. Simula ngayon, ako na ang Alonzo Villanueva ng kumpanya ni Lu. Ay, mali pala. Dapat palitan na ng apelyido na Villanueva ang Lu. Tama yun.
Ginang Villanueva. Ay, hindi, kumare. Dahil po sa inyo, naalagaan ninyo si Jiao Jiao namin. Kung wala kayo, hindi ganito ang Jiao Jiao namin ngayon. Ati, Kayo ang pinakamalaking utang na loob ng pamilya namin. Kapag nagkamali man si Jiao Jiao, malaya kayong pag-alitan o paluin siya. ay, tama. Malaya kayong pagalitan. Sige lang. Ma? Nandito na sina mama at papa, pati mga kaibigan ko. Bakit parang wala akong nakitang kahit sinong Villanueva? Oh, papunta na raw sila. Maghahanda akong salubungin sila. Ma, sasama rin ako. Ay, kailangan mong manatili dito at i-entertain ang mga bisita. Ikaw ang bida dito. Pag umalis ka, paano na ang party? Sige po, ma. Huwag po kayong mag-alala. Sisikapin kong alagaan silang mabuti. Sa tingin mo, hanggang kailan kaya niyang panindigan ang ngiting yan? Kain lang kayo. Huwag kayong mag-alala. Posible talaga. Baka ito na ang huli ninyong beses na makakapunta rito. Ha? Iba kami, di ba? Simula nang mapakasal si Jiao Jiao sa Villanueva, kahit anong seafood, kahit anong banquet, pwede naming kainin kahit kailan. Pwede naming salihan kahit kailan. Ang laki ng ginhawa ang naidulot ni Jiao Jiao na nagbigay ng karangalan sa pamilya Chen namin. Huwag niyong kalimutan, tulungan niyo rin kami. Ay, Hindi ko naman kayo makakalimutan. tama, eksakto. Sa damit pang kasal pa lang, alam mo na, seryoso talaga ang pamilya Villanueva kay Jiao Jiao. Dito lang, kain lang kayo ng kain. Ito ang victory party ng anak ko. Huwag kayong mahiya sa kanya. Alam niyo ba kung anong lugar to? Umalis kayo agad dito. Ay, nakakaloka ka naman. Bata ka, paano ka ba magsalita? Hindi pa nga namin tinatanong kung sino ka. Ikaw pa ang nangaral sa amin dito. Baka empleyado ka ng Sianyang Company. Empleyado. Ganyan ba ang asa ng mga empleyado dito? Bulag na bulag. Hindi mo ba nakita na ngayon ay celebration ng anak ko? Hoy, guard. Bilisan mo, dali, palabasin mo lahat ng nagugulo dito ngayon. Huwag mo sayangin ang oras ng pagkain namin. Kasal ko to. Kayong mga mukhang pera, mga palamunin. Umalis nga kayo dito, bilisan nyo. Tama, guard. Pakilabas nyo nga sila. Araw ngayon ang kasal ni Jiao Jiao na papasok sa pamilya Joe. Ang saya-saya nito. Huwag kayong manggulo dito, pwede ba? Tita Nan, tingnan mo naman, si Chen Jiao Jiao at ang dati kong biyenan, parang sila pa ang bagay. Ang lakas ng palaban nila, sayang kung hindi sila maging magbiyenan. Tama si Miss. Mas exciting pa to kaysa sa pinapanood natin sa TV. Ano bang nangyayari dito? Tumabi ka nga riyan. Ay, Ay, ang itlog ko, ma. Anak, kita mo ba to? Itlog, lahat ng to. Joe Shenyang, anong tinawag mo sa kanya? anong ginagawa mo dito? Umalis ka na lang. Hindi ito ang lugar mo. Bakit? Hindi ba ako pwedeng nandito? Dapat yung mga taga-bundok na yan ang umalis dito. Hoy, ikaw, Josie Yang. Sino bang baliw na babae yan? Kahapon, hinawakan ng mama mo ang kamay ko. Sabi niya pagbalik mo raw, aayusin agad na maghiwalay kayo ng babaeng matanda mong asawa. Tapos ako raw ang papakasalan mo ng bonggang-bongga. Ano bang kinakatakutan mo? Anong sinasabi mo? Siya ang tunay kong nanay. Ano? Ang sinasabi ni Jiao Jiao na nanay, ako yun. Mrs. Ako. Tanga ka talaga. Hindi mo pa rin alam na niloko ka ng iba. Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi pwedeng mangyari yan. Anak, ano ba talaga ang nangyari dito? Hindi mo ba sinabi dati na si Lo Jinghong, yung matandang inahin, ibinigay na niya sa iyo ang buong pamamahala ng kumpanya? Hindi ba't ngayong gabi dapat ang tagumpay mong selosalo? Nanay ng asawa. Ay, mali pala. Simula ngayong gabi, dating nanay ng asawa na lang kita. Ito ba ang anak na tinuruan mo ng maayos? Honey, ikaw, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Please? Ikaw, anak, Ginagamit mo ang pera ko, mga gamit ko. Nagpapaaruga ka pa ng babae. Tsaka nilalabas mo ang puhunan ng kumpanya ko. Akala mo ba ang pamilya Lu tunay ng ATM mo? Ako. Honey, ako. ano bang meron sa sobrang yaman? Ikaw na matandang inahin hindi nangingitlog. Sinayang ng anak ko ang mga taon niya sa iyo. Kahit nagloko siya, bakit ba? Dapat lang naman, bayaran mo ang anak ko para sa naaksayang kabataan niya. Si Joe Shenyang ang naglabas ng puhunan ng kumpanya. Narito lahat ng ebidensya. Pwede nang pumasok ang mga pulis. Alam mo nang may karelasyon na, pumatol ka pa rin. Ang kapal pa ng mukha mong magmayabang sa labas, ha? Nako. Manugang na babae. Mag-asawa naman kayo, bigyan mo naman si Sian Yang ng pagkakataon. Pinapangako ko, hindi na uulitin ni Sian Yang ang ginawa niya. Nakikiusap ako, patawarin mo na siya. Mahal,
Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Totoong nagkamali na ako. Patawarin mo ako. Kanina lang, hindi mo ba sinabi na nagsasayang ka lang ng oras sa akin? Wala. Wala yon. Ngayon marunong ka nang magmakaawa. Kasalanan niya ang lahat. Siya ang nangakit sa akin. Wala akong kinalaman dyan. Totoo yan. Shenyang, hayop ka! Isa lang naman ang palmang hindi nag-iingay kapag pinapalakpak. Ikaw din may kasalanan. Hindi ka rin mabuting tao. Huwag mong sirain ang 3 milyon na damit ko. Totoo nga, 388 yon. Pero hindi yon 3 milyon, 800,000. 388 piso lang yon. Ano? Pasok ka at aminin mo ng maayos lahat. Ang pera na dapat isuka, isauli mo lahat sa akin. Mahal, baka. Mabawasan ba ng ilang buwan ang sentensya mo? Misunderstanding lang to. Oo nga pala, yung ilang milyong ibinili mo kay Chen Jiao. Nakuha ko na lahat pabalik. Mahal, hindi mo lang to naintindihan. Totoo. To, patawarin mo na ako. Mahal, nagkamali ako. Nagkamali ako. Kuya, ibalik mo na yung 50,000 ko, pati yung 20,000 ko. Inaantay pa ng anak ko yung perang yan para makapag-asawa. Nangako ka noon, kapang-kapangan pa, na ang pamilya Villanueva ang magbabayad ng doble. Kuya, ibinigay ko na lahat ng pera ko sa pamilya Villanueva. Wala na akong hawak kahit ano. Wala na kaming natira. Kahit pera ng pamilya namin. Ubus na. Pati sa inyo, wala na rin. Ibalik mo ang pinaghirapan naming pera. Manloloko pa. Manloloko. Manloloko pa. Ibalik mo na ang pera naming pinaghirapan. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Naubos na lahat. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera naming pinaghirapan. Tandaan mo ito. Hindi lahat ng maya na nakarating sa sanga nagiging agila. May mga bagay talaga na ang pagiging dukha, dala-dala na hanggang buto. Kahit kailan, hindi mo mababago. Diyan ka na lang sa putik.